Magandang araw sa inyo lahat. Narito na tayo sa pinakahuling paksa ng ating ikalawang markahan sa pag-aaral ng economics. Ang ating paksa ay ang pamilihan. Alamin natin kung ano ang pamilihan. Ito ay ang transaksyon sa pagitan ng mga mamimili at nagbibili na humahantong sa bentahan ng produkto at serbisyo. Dagdag pa rito, ang pamilihan ay hindi isang lugar na tulad ng palengke. Bagkus ito ay isang proseso ng pang-ekonomiyang transaksyon. Batay dito sa ating kahulugan, ano ang madalas na maipagkamali natin sa salitang pamilihan? Pag sinabi nating pamilihan, hindi ito isang lugar na tulad ng palengke. Ano ang mahalaga? Ang mahalaga, mayroon tayong dalawang tao, yung bumibili at yung nagtitinda. Ano pa? Pagkayari nito, mayroong bentahan o pag-uusap kung ano ang presyo at kung ano ang produkto at serbisyo. At pagkayari nun, saka magpapalitan ng produkto at serbisyo. Kaugnay ng ating pag-aaral sa pamilihan, atin ring aalamin kung ano ang kompetisyon. Sapagkat sa isang pamilihan, hindi natin maiiwasan ang kompetisyon sa pagitan ng mga nagtitinda. Sabi nga nila, competition is healthy. Mayroong magandang maidudulot ang kompetisyon sa pagdaloy ng isang pamilihan. Ano bang ibig sabihin ng kompetisyon? Ito ay mekanismo ng pakikipagsapalaran ng mga tao upang makamit ang isang bagay, posisyon, at bagay na nais makuha. Malimit na nagaganap ang kompetisyon sa mga pagitan ng mga nagtitinda na naghihikayat sa mga mamimili na tangkilikin ang kanilang produkto o serbisyo upang makamit nila ang mas malaking kita. Ulitin natin, mayroong magandang naidudulot yung ating kompetisyon. Alamin natin kung ano-ano yung mga kahalagahan nito. Una, nakapagdudulot ito ng pagpapanatili ng mababang presyo. Bakit? Maraming nagtitinda ng isang partikular na produkto o serbisyo. Kapag ang isa sa mga nagtitinda dito, tinaasan yung presyo, ang magiging epekto nito, lilipat yung ibang mga mamimili sa mas mura. Gusto ba yun ng nagtitinda? Hindi. Kaya mahihiya sila na taasan yung kanilang presyo. Sapagkat una sa lahat, ang gusto nila ay kumita at kumita ng marami. At hindi paraan ng pagtataas ng presyo ng sobrang taas para kumita ng mas malaking pera. Bukod doon, alin pa ang ating pakinabang na makukuha sa kompetisyon? Nakapaghihikayat sa mga producer ng patuloy na pagbabago o inobasyon sa partikular na produkto. Ibig sabihin, dahil sa kompetisyon, napipilitang magsumikap yung mga nagtitinda na paunlarin yung kanilang produkto at serbisyo. Halimbawa, pauunlarin nila yung lasa ng kanilang pagkain, pauunlarin nila yung kalidad ng kanilang cellphone na ibinebenta, yung kalidad ng papel na kanilang ibinebenta. Gayun din kung gaano katagal yung isang ilaw, gaano katagal yung paggamit ng isang ballpen, at marami pang iba. Gumagawa rin sila ng iba't ibang inobasyon na mga partikular na produkto o serbisyo para makapanghikayat sa mga mamimili at mas mapagaan ang pamumuhay nating mga mamamayan. Ikatlo, lumilikha sila ng mga bagong produkto o serbisyo na umaangkop sa panahon. They have to adapt to the current situation, or they have to adapt to the current needs and expectations of the people. Kaya nag-iimbento sila ng mga bagong produkto o serbisyo na makapanghihikayat sa mga tao at mas mapauunlad pa yung pamumuhay ng mga mamamayan na ito. Kaya nagkakaroon ng mga bagong imbensyon. Mas lumilinaw yung ating camera. Nagkakaroon ng interaksyon yung tao mula sa ibang bansa. Yun ang epekto ng kompetisyon. Isipin nga natin, magkakaroon ba tayo ng laptop? Magkakaroon ba tayo ng cellphone, ng tablet, o kung ano-anong mga gadgets kung walang kompetisyon? Hindi, dahil magiging complacent yung ating mga nagtitinda sa ating merkado. Dahil sa kompetisyon, lalong gumaganda yung mga produkto o serbisyo na ini-enjoy naman natin sa kasalukuyan. Kaugnay nito, mayroong teorya si Adam Smith ukol sa kahalagahan ng kompetisyon. Ito ang tinatawag na Adam Smith's Invisible Hand Theory.
kung saan ang invisible hand ang ating epektibong kompetisyon at ang ating visible hand ang pagkontrol ng pamahalaan sa ekonomiya. Ano ang naging paliwanag ni Adam Smith sa kanyang teorya? Hindi na kailangan ang visible hand ng pamahalaan upang subaybayan ang gawa ng producer sa ekonomiya. Bagaman nais ng producer na kumita ng malaki, ay mapipilitan silang gumawa ng kahit anong paraan para sa ikabubuti ng mamimili sapagkat kapag hindi nila ito ginawa, ay hindi sila tatangkilikin ng masa. Ibig sabihin, hindi na kailangan yung ating visible hand, yung nakikitang kamay, sapagkat yung invisible hand, yung hindi nakikita, yung hindi napapansin ng tao, yun pala ay epektibo ng paraan para maisaayos yung transaksyon sa pagitan ng mamimili at nagtitinda. Naintindihan niyo ba yung konsepto? Pag visible hand, ibig sabihin, kitang-kita ng mga tao yung nagaganap, yung ginagawang paraan ng pagre-regulate ng market. At ano yung visible hand na yun? Yung paraan ng pagkontrol ng pamahalaan. Kasi, naipapublish ito. Naipapakita ito sa mga tao. Ibinabalita ito na magkakaroon ng pagtaas ng bilihin, magkakaroon ng pagbaba ng bilihin, at marami pa. Inaanunsyo. Samantalang pag invisible hand, hindi mapapansin ng tao. Bakit? Bentahan lang eh. Competition lang. Hindi natin to gaanong papansin dahil hindi naman ina-announce o inherent na ito sa isang competition. Bakit? Nag-aagawan sila ng customer. Ang gusto nila, mas marami silang makuhang customer at sa papaanong paraan, mas mababang presyo o mas magandang produkto. Meron ding teorya si Joseph Schumpeter kung saan pinaliliwanag niya ang kahalagahan ng inobasyon sa kaunlaran ng bansa. Ano-ano ba yung mga anyo ng inobasyon? Pagpapakilala ng mga bagay, produkto, o serbisyo. Anong ibig sabihin nito? Sa pamamagitan ng imbensyon ay nakatutuklas ng mga bagong produkto na maaaring gamitin upang mabago ang antas ng pamumuhay o sistema ng paggawa. Ikalawa, pagtuklas ng mga bagong pagmumulan ng mga hilaw na materyales. Hindi dapat umasa ang isang producer sa isang lugar o tao ng pagmumula ng kanyang mga hilaw na materyales. Bakit? Sapagkat maaaring kontrol nito ang produksyon ng mga produkto o serbisyo. Sa isang banda, maaari din siyang humanap ng halili o alternatibo sa kanyang mga nakagawiang hilaw na materyales para maging tuloy-tuloy yung produksyon ng kanyang partikular na produkto o serbisyo. Ikatlo, pagbubukas ng mga bagong pamilihan. Halimbawa, sa mga juice, ang nakasanayan nating flavor ng juice ay orange. Pero dahil sikat na yung milk tea, gumagawa o napipilitan yung mga producer ng juice na gumawa ng concentrated powder na ang flavor ay milk tea. Ibig sabihin, umaayon sila. Nag-i-innovate sila na naka-adhere o naka-accord dun sa pangangailangan o kagustuhan ng tao. Ikaapat, pag-iimbento ng mga bagong pamamaraan sa paggawa ng parehong produkto. Ito yung paglikha ng mga makinarya. Natutuhan natin to sa paglipat ng kurba ng supply. Kapag tumaas o bumaba yung produksyon, babago yung ating bilang ng supply. At kapag mas mabilis o nagkaroon ng makinarya o mapabilis yung ating produksyon, syempre dadami yung supply. Marami masusupplyan yung negosyante na produkto o serbisyo. Ikalima, paglinang ng mga bagong anyo ng organisasyon tulad ng mga pabahay. Mandato ng pamahalaan na bigyan ng maayos na pamumuhay yung mga mamamayan natin. Kaya nagkakaroon ng mga pabahay, yung mga organisasyon tulad ng organisasyon sa soft drinks. Lumilikha sila ng mga pabahay para dun sa mga nangangailangan. Atin naman ngayong aalamin kung ano ang istruktura o iba't ibang istruktura ng ating pamilihan. Ayon sa ating visual aid, meron tayong dalawang uri ng istruktura ng pamilihan. Ang una ay ang ganap na kompetisyon at ang ikalawa naman ay ang di ganap na kompetisyon, kung saan meron tayong monopolyo, monopsonyo, oligopolyo at monopolistikong kompetisyon. Unahin natin ang ganap na kompetisyon.
Sa ganap na kompetisyon, malaya ang ating pamilihan sapagkat hindi ito kontrolado ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, kapag tumaas o bumaba yung presyo ng mga bilihin, walang gagawin ng pamahalaan na price ceiling o price floor. Hahayaan lamang nito na ang kompetisyon mismo ang umayo sa daloy ng ekonomiya sa isang pamilihan. Maliban dito, narito ang ilang mga katangian ng ganap na kompetisyon. Una, marami ang negosyante at maraming bumibili. Bakit ito mahalaga sa ganap na kompetisyon? Nang sa gayon, hindi kayang kontrolin ng mga negosyante o ng mga mamimili ang kasundo ang presyo ng isang pamilihan, yung actual price ng isang pamilihan. Ikalawa, pareho ang produkto o serbisyo na itinitinda. Ibig sabihin, walang brand name, walang pangalan. Nakikilala ang produkto dahil ito mismo yung produkto. Its basic form. Anong halimbawa nito? Yung itlog. Wala itong brand name. Wala itong bukod na kulay. Ito lang ay isang itlog. Pero saan nagkakaiba-iba? Doon sa nagtitinda. Pero yung tinitinda ba nila ay magkakatulad? Oo. Yung itlog na itinitinda ni A ay yun din ang itlog na itinitinda ni B. Ganon din yung nag-apply sa ating generic law. Ano ang ibig sabihin nito? Noon, pag nagtitinda ng gamot sa merkado, iba-iba yung presyo. Pero iisa lamang yung hilaw na materyales na ginamit. Kung kaya't nagtakda ang pamahalaan ng isang batas kung saan ang generic name lamang ang irereseta ng doktor, hindi yung mismong pangalan ng gamot na yun. Ikatlo, sumasang-ayon lamang ang mga negosyante sa presyong itinakda ng pamilihan. Ibig sabihin, yung equilibrium price, yun lang yung susundin. Kung natatandaan niyo yung ating napag-aralan, ang equilibrium price ay ang presyo na pagkasunduan ng mamimili at ng nagtitinda. Ikaapat, malayang paggalaw ng mga salik ng produksyon. Ibig sabihin, walang kumukontrol sa lupa. Walang kumukontrol sa mga salik ng produksyon. Walang kumukontrol sa entrepreneur. Walang kumukontrol sa manggagawa. Hindi sila hawak ng pamahalaan. At ang ikalima, malaya ang kalakalan sa industriya. Pwede kang umalis sa industriya, pwede ka rin bumalik. Walang pumipigil na pamahalaan dito. Samantala naman, sa di ganap na kompetisyon, meron tayong dalawang katangian. Una, kayang kontrolin ng negosyante yung presyo ng produkto o serbisyo. At ang ikalawa, iilan lamang ang negosyante sapagkat kaya nilang harangin ang kalaban. Ang unang uri ng di ganap na kompetisyon ay ang monopolyo. Ang sinasabi rito, ito ang istruktura ng pamahalaan kung saan iisa lamang ang nagtitinda ng produkto o serbisyo. Kung meron silang kakumpetensya, ay natatalo rin nila, buhat ng kapangyarihan na makontrol ang kalakal. Ang dami ng kalakal na inilalabas, gayon din ang presyo nito ay pinagpapasyahan din ng isang monopolista. Ibig sabihin, kontrolado niya yung buong market. Pero may limitasyon ba itong monopolyo? Meron. Kapag umalma na yung mamimili. Kapag sinabi na nila na sobrang taas na ng presyo nito, doon napapasok yung ating pamahalaan. Kaya nagkakaroon ng hearing. Halimbawa, sa presyo ng tubig o presyo ng kuryente, nagkakaroon ng hearing upang matanong bakit tumaas itong presyo nito. Bakit hindi na kayang ma-afford ng mga mamimili yung singil nyo sa kuryente, yung singil nyo sa tubig. Yun yung kahalagahan naman nung pakingialam ng pamahalaan sa ating market. At yun yung isa sa mga regulation ng ating strukturang monopolyo. Kalawa naman ay ang monopsonyo. Ito ang istruktura ng pamilihan kung saan marami ang nagbebenta ng produkto o serbisyo, ngunit iisa lang ang bumibili. Ano ang epekto nito? Ang mamimili ang may kakayahan na kontrolin yung presyo. Kapag di niya gusto yung presyo, pwede niyang itigil muna yung transaksyon. Ikatlo yung oligopolyo. Ito yung pamilihang ang nagbibili kaunti lamang kaysa sa dami ng consumer. Mas marami naman dito yung mamimili. Pero kaunti lamang yung nagtitinda. Dahil sa istruktura na iilan lamang yung nagtitinda at marami yung mamimili, nagkakaroon ng kartel. Nagkakaroon ng usapan yung mga negosyante. At dahil dito nagkakaroon ng kolusyon kung saan napag-uusapan nila kung gaano karami lang yung presyo doon sa isang partikular na produkto o serbisyo na kanilang ibinebenta na ipinagbabawal ng pamahalaan natin. Sunod naman ay ang monopolistikong
kompetisyon kung saan nagkahalo-halo ang elemento ng ganap na kompetisyon at monopolyo. Ang produktong ito ay kilala sa kanilang pangalan o brand name. Halimbawa, shampoo. Meron tayong shampoo ito ang pangalan. Meron tayong shampoo ito ang pangalan. Tinapay. Merong cracker na ito ang pangalan. Meron namang cracker na ito ang pangalan. Yung may pasobra pang isa. Yun yung tinatawag nating monopolistikong kompetisyon. Magkakapareho ang produktong tinitinda, subalit marami itong pagkakaiba. Halimbawa, sa cracker. Ano yung dalawang naiisip nyo na cracker natin? Yung isa, 3 piraso. Yung isa naman, 4 piraso na mas malalaking tingnan. O dahil magkakaiba sila sa kulay, pwede sila magkakaiba sa hugis, sa disenyo, tatak ng pakete, lasa at iba pa. Ganon din sa shampoo. O iba yung packaging nitong shampoo na to. Iba yung packaging ng shampoo nito. Iba yung kulay ng shampoo nito. Iba yung kulay ng shampoo nito. Sabon. Okay, marami tayong sabon. Iba-iba yung itsura. At ang producer ang nagtatakda ng sariling presyo. Wala siyang pakialam sa presyo nung ibang produkto o serbisyong itinitinda ng kanyang kakompetensya. Ang mahalaga dito sa monopolistikong kompetisyon na to ay sila mismo yung kumikita. Wala silang pakialam sa iba. Paano nalalaman ng tao yung produkto at serbisyo ng monopolistikong kompetisyon? Sa pamamagitan ng commercials o pag-aanunsyo. Gumagamit sila ng tao, gumagamit sila ng mga artista para i-promote yung kanilang produkto o serbisyo. At doon nagtatapos yung ating pag-aaral sa second grading, particular dito sa ating topic na pamilihan. At bilang bahagi ng ating pag-aaral, ating susukatin kung inyo natutuhan yung ating napag-aralan. Dito, gumawa ng comparative analysis ang iba't ibang istruktura ng pamilihan sa pamamagitan ng isang talahanayan. Huwag niyong kalilimutan ang inyong pangalan, section, quarter, at module number. Diyan nagtatapos ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong panunod.